Namaskar. Hindi ako magandang umaga po sa ating lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. Saan ka mang dako sa mundo, ikaw ay narinig mo ito ang mga salita ng ating mahal na Panginoong Isus sa gabi. Sa umagang ito, at salamat sa ating mahal na Panginoong Isus sa patuloy niyang paggabay sa bawat sa atin, noon din sa ating mga pastor, ating mga lingkod ng ating mahal na Panginoon, ng ating mga leaders sa dako ng mundo, karoon ngayon nagtatrabaho, sama sila nila ng ating mahal na Panginoon. Ano yan ang petisyon ng ating saludo po tayo sa kanila sa sila po tusan ng ating mahal na Panginoon. Kaya dahil sa kanilang mga paanan, patuloy na advice sa atin, at patuloy na nag-guide sa bawat isa sa atin upang ang salita ng ating mahal na Panginoon patuloy na matili sa bawat isa sa atin at sa kanyang mga lingkod, ating mahal na Panginoon. Minsan pa sa gabi ito, sa umagang ito, ating pong pag-uusapan yung titulo ng ating usapan ay tungkol sa gising, kaya ginising ating mahal na Panginoon Jesus. Sa English, wake up. Wake up, kapatid. Hallelujah. Ang ating pong mabasahin, ang ating key verse po, nandito po sa Ephesians chapter 5 verse 14. Kung magsabi ito sa Ephesians kapitulo 5 versikulo 14, ang sabi po dito, kaya sinasabi niya, gumising kang natutulog at magbangon ka sa gitna ng mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Praise God, hallelujah. Salamat po sa salita ng ating mahal na Panginoon. Magbabasa natin mga salitang ito. Saan pa atin pong tayo manalangin sa ating mahal na Panginoong Isus. Dapat lamang siya na bigyan ng papuri. Panginoong Isus, sa gabing ito, maang ito. Narito po ang iyong lingkod, Panginoon. Mag-share ng iyong gospel. Naway pagkaloob po ang taimtip at tahimik na panahon sa gabing ito, Panginoon. Ay pong salamat sa iyong mga salita. Naway bigyan po kaalaman. Kaloob po sa iyong abang lingkod ang kaalaman, knowledge, understanding upang ma-share wasto according sa guide ng Holy Spirit, Panginoon. Ay pong salamat. Ito, unay, i-share natin ang maayos. Ikaw po ang kita sa aking unahan, Panginoon. Ikaw magsalita. Logo lang, Panginoon. Sabi po yan, salita mo hindi akin, kundi ito sa nagsuko. Panginoon ng iba. Sama, Panginoon. Ay pong salamat sa amahan ito. Po ng kapurihan sa iyo lamang at kilala mo kailangan sa pangalan ni Jesus. Amen. God, hallelujah. Ay pong maganda pong umaga. Pagkus tayo po tayo patuloy na gising. Sabi nga ng Bible, tayo ay gumising at wake up sa English. Wake up. Ayon po sa ating binasa sa Ephesians sa 14, sinabi niya, gumising ka nga tutulog at magbangon ka sa gitna ng mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Napakaliwanag po ng sinasabi nito, ito po ay tungkol sa mga Kristiyano. Mga kapatid, praise God, mga minamahal ko, mga lingkod ng Diyos, pag-amanhin, ito po ay gawain ng mga lingkod ng ating mahal na Panginoong Jesus upang may share ang kanyang gospel
Salamat tayo binigyan ng pagkataon ng ating mahal na Panginoon. Ibaan po tayo ng mga pagsubok, sakit, kaya ng ating mahal na Panginoon nagpapagaling. Hindi po maasa, andyan po lagi ang kagalingan sapagkat siya po ang dakilang manggagamot sa bawat isa sa atin. Praise God, hallelujah. Hindi na po ang sinabi ng ating mahal na Panginoon sa ito po ay tungkol sa mga Kristiyanong mga tutulog. Hindi po ibig sabihin na aktual na tutulog po. Ito po ay spiritual na tutulog tayo sa ating pananampalataya. Kapagkat marami pong mga Kristiyano ngayon na tawag na Kristiyano ko, no? Ngunit, hindi nakikita sa kanilang mga gawa, hindi nakikita sa kanilang pamumuhay ang tunay na pagkatawag na sila po yung mga Kristiyano. Sila po natutulog sa kanilang espiritual na mga buhay. Kasi minsan po itong mga Kristiyano, andyan po yung alarm. Halimbawa lang po yung isang time alarm. Diba? Kapag tayo po magkatrabaho or sa amang lugar may pupuntahan tayo, may mga okasyon na napaka-importante, tayo po nag-aalam sa ating mga cellphone, sa ating mga orasan. Kasi minsan itong mga Kristiyano, habang natutulog po siya sa totoong buhay, habang natutulog po tayo at tayo po ginising ng isang alarm clock o cellphone alarm, naroon po yung naiingayan po tayo. Praise God, hallelujah, amen. Kapag naiingayan po tayo, hinihit po natin snooze yung alarm para tumigil sa kaalam. Doon din minsan po ganyan mo ang mga preacher, mga lingkod ng ating mahal na Panginoon, na habang nagsasalita itong mga tinatawag na mga Kristiyano, pinapansin po nila ay baliwala lang po sa kanila, hindi po nila pinapansin yung alarm at patuloy po sila natutulog sa gawain, sa spiritual na gawain ng ating mahal na Panginoon. Bagkus nalaman na po nila at hinihit lang po nila yung button upang matutulog ulit hanggang sa dumating yung oras na lumagpas na pala sa oras ng kailang pagkatulog. At sila po yung nalilate na. Sila po yung nahuhuli na sa kailang mga klase o kailang mga lakarin, mga importanteng bagay. Ganyan po ang mga Kristiyano minsan. Kailangan wag po tayong natiling tulog. Pero natiling gising. Maging material, tigit sa lahat sa spiritual na mga bagay. Sabi nga ng ating mahal na Panginoon sa kanyang panalangin na tayo po maging magpagbantay at laging manalanginin. Watch and pray. Ang sabi nga sa Matthew 26:41, kung ating babasahin, ano po ang pagkasabi dito? Praise God, hallelujah. Napakalinaw po mga kapatid ang pagkasabi dito. Matthew chapter 26 verse 41, sabi po dito, tayo'y magpuyat at magsipanalanginin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Napakalinaw. Praise God, hallelujah. Ito po ang sinabi ng ating mahal na Panginoon sa sulat ni Mateo. Praise God, na tayo manatiling mapagbantay at manalanginin upang ang tiyablo po ay hindi makapasok sa atin, upang yung mga tentasyon, pagsubok dumating man sa atin at hindi po tayo madadala doon, sapagkat kung wala po tayong panalangin, maaring yung spiritual natin ay madala sa makamundong mga bagay. Napakahalaga po mga kapatid, isang mga Kristiyano, God,
tayo laging manalanginin at lagi tayong bantay sa lahat ng oras at higit sa lahat sa espiritual na bagay, sapagkat ito po ang sabi ng ating mahal na Panginoon, na lagi tayong pagbantay at manalangin sa lahat ng oras. Sabi doon sa 1 Thessalonians 5:17 na laging pray without ceasing, na manalangin tayong walang patid upang ang dyablo po ay hindi sa atin makapenetrate, sapagkat pag nakita po nila sa Kristiyano na malakas power, at sila po ay hindi mananaig, sapagkat wala pong masama na naig sa mabuti. Praise God, hallelujah. Sapagkat doon po yung power ng ating mahal na Panginoon, sapagkat sabi nga, there is power in the name of Jesus. Kapag pili po tayo at nagtitiwala sa pangalan ng ating mahal na Panginoon, ang Diyos na po ay walang kakayahang mapili, hindi na kaya makipag-penetrate sa bayan sa ating mahal na Panginoon Jesus. Sapagkat pala po ang ating mahal, tayo po ay manatiling maging manalanginin at laging mapagbantay. Scott, hallelujah. Ang dyablo po ay alert rin po yan. 24 hours naghahanap ng masisila, ay lalo na po ang mga Kristiyano, because ito po yung favorite nila. Ang mga Kristiyano po ang pinakapaborito nilang bisita o dinadalaw ng mga dyablo upang linlangin po ay mga Kristiyano sa bayan. Sabi ng ating mahal na Panginoon na tayo be alert and sober. Ang sabi po sa 1 Peter 5, sabi po dito, 1 Peter 5:8, kanina po ng pagkasabi ng Bible, sabi po dito, kayo'y maging mapagpigil. Praise God, hallelujah. Kayo'y maging mapagpuyat. Ito po, tama po ating ginagawa. Kayo po'y magpuyat, laging gising sa harapan ating mahal na Panginoon. At ang iyong kalaban na dyablo na gaya ng liyong umuungal ay gumagala na humahanap ng masisilan niya. Aba, itong ang dyablo pala, kapatid ko sa pananampalataya, ay laging alerto. Paano yung alerto ang mga pananampalataya at sinasabayan po nila ng kailang alerto. Maaring hindi natin alam, maaring itong dyablo po ay hindi marunong manalangin. Praise God. Pagbantay sila, hindi sila natutulog, ngunit hindi sila marunong manalangin, kapag ayaw po nila magpakumbaba sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Tingnan po na, sabi po ni Apostol Pedro na tayo maging alerto sa lahat ng panahon, lalo sa mga espiritual na mga bagay na ukol sa ating mahal na Panginoon, sapagkat napaka-importante po mga kapatid ko na palataya na tayo ay maging alert sa lahat ng oras, kagaya mga sundalo. Malayo pala ang kalaban kung parang nadititik na nila. Napansin natin, mga sundalo natin sa material, pisikal na mga sundalo, kaya laging alerta po siya. Ganoon po yung mga sundalo ni Kristo, mga Kristiyano. Nahalin tulad po yan sa spiritual soldier ng ating mahal na Panginoon. At tayo po yung laging alerto sa harapan ng ating alert sa kanyang gawain, sapagkat ito po ang nagpapatibay sa ating mga espiritu. At bagkos ang laman mo mahina at ang espiritu mo malakas, manatili ang ating spirit na malakas lagi, upang tayo lagi mag-charge sa spiritual na mga bagay upang maging malakas at hindi po tayo madaig ng kalaban. Walang iba ang dyablo. Praise God, hallelujah. Sabi nga si Jonah nga, kung sino po nakakilala kay Jonah, si Jonas po, siya po yung
Kung napansin nyo yung malaking isda, kung nakakita ng malaking isda, hindi po yung pating or yung orca, nabang isda rin pinabanggit dyan, yung nag-viral po sa social media, si orca. Ngunit wala pong susulat sa Bible sino talaga yung malaking isda. Ngunit itong si Jonah, isa po siya sa mga dahilan yung malaking isda na nagligtas sa kanya na ipadala ng ating mahal na Panginoon upang dalhin siya doon sa lugar ng Nineveh. At sabi nga sa Jonah, ang ating buksan sa Jonah chapter 1 verse 56. God, hallelujah. Hindan nyo na pa ako mga kapatid. Jonah chapter 1 verse 50. Excuse me. Jonah chapter 1 verse 5. Nang magkagayoy nangatakot ang taong dagat at dumaing ang bawat tao sa kanyang Diyos at kanilang inihagi sa dagat ang dala-dalang nangasa sasakyan upang makapagpagaan sa kanila. Ngunit si Jonas bumaba pinagkaloob na bahagi ng sasakyan at siya'y nahika at nakatulog ng mahimbing. Paano natulog si Jonas? Wala ang matutulogin talaga si Jonas ang token. Sa gayon, lumapit sa kanya ang puno ng sasakyan. Sinabi sa kanya, ano ang inakala mo o matutulugin? Umangon ka, tumawag ka sa iyong Diyos, baka sakaling alahanin ng Diyos tayo upang huwag tayo mamatay. God, hallelujah. Excuse me. Nakapalinaw mga kapatid na ito pala si Jonah, walang utusan po ng ating mahal na Panginoon. Tinawag siya ng Diyos upang pumunta sa lugar ng Nineveh. Balit siya po'y saan siya pumunta? Sumakay ng ibang bangka. Pumunta sa lugar papuntang Tarsus. Pag tumakas sa utos ating mahal na Panginoon. Subalit habang siya po ay nasa dagat, na gitnaan ng karagatan, ang bangka po na sinakyan niya papuntang Tarsus ay nagpadala ang ating mahal na Panginoon ng isang malakas na unos, ng bagyo. Karoon bigla ng bagyo, wala namang signal. Abay, ating mga mahal na Panginoon nagpadala. So, napakalaking alon. At alang siguro sa madaling sabi, sumasayo-sayo na yung bangka, sakyan ni Jonas. Pero itong si Jonas ay natutulog. Saan? Doon sa pinakilalim ng makina. Kasi gusto nga tumakas sa utos ng ating mahal na Panginoon. Subalit, talagang manulunod na po ang bangka, sakyan ni Jonah, kaya siya po ay ginising. Sabi ng mga tao doon, ang kapitan, tao ng Diyos, Jonah, ikaw ay natutulog, iligtas mo ang iyong sarili, tawagin mo ng iyong Diyos. Naniwala po ang kapitan na si Jonah po ay mayroong totoong Diyos. Praise God, hallelujah. Kung sakaling andun ka kapatid sa oras na yon, panahon na yon, nasa bangka ka, at ito na lulubog na ang bangka at talagang masasyak ka. At ikaw ay talagang di mo alam kung anong gagawin mo. Praise God, hallelujah kapatid. Ang iyong bangka na sinasakyan ay mahulunod na. Abay, talagang magkaratel ka. Kaharatel yung mga tao doon. Pagpalagay mo na lang sa sarili na ikaw ay isa doon sa mga sakyan ng bangka lang tatawagin mo na ang Diyos mo. Ito ang Diyos na iyong pinagilingkuran. Ganoon din yung mga tao doon na meron silang Diyos na kanyang pinagilingkuran. Ngunit itong kapitan tinawag si Jonah, tawagin mo na ang iyong Diyos. Niwala po ang kapitan na si Jonah merong totoong Diyos. Ang madaling sabi doon, Jonah po ay kusang nagsabi na siya po itapon sa dagat.
kung saan andoon po pala ang malaking isda na inihanda ng ating mahal na Panginoon, kung paano inihanda ng ang malaking bagyo unos sa dagat. Naghanda rin ang ating mahal na Panginoon ng isang malaking napakalaking isda. Maaring sabihin natin isang hindi natin nasabi si dolphins o si orca, isang mabete isda po yan. Kung sinabi ng Biblia, isang malaking isda. At si Jonah po ay nala doon sa Ninive sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Doon po si Jonah talang siya po ay nagdasal sa ating mahal na Panginoon. Kaba naman na sa isda. Siguro wala nang mabubuhay pa pag ikaw ay nasa ilalim ng tiyan ng isda. Si Jonah po patuloy na buhay. Langit po siya sa ating mahal na Panginoon. Siya po ay iningatan ng ating mahal na Panginoon sa loob ng 3 araw, 3 gabi doon sa isda. Hanggang sa makarating po siya sa Ninive, tunay nga ang mga tao po doon ay nagbalik loob sa ating mahal na Panginoon sapagkat wala sa tao ba naman sa loob ng isda, sa bibig ng isda, at nanalangin doon na sabi niya, maaaring kagaya ng sinabi niya kay Pablo, Apostol Peter sa Apostol Peter, sabi niya doon, repent. Sabi niya, repent. Balik loob na kayo sa ating mahal na Panginoon sapagkat ilang araw na lang ang Ninive po ay gugunawin na ng ating mahal na Panginoon. Ganoon po, katindi ang ating mahal na Panginoon. Subalit ang Ninive po sa manaling sabi, pinagbalik loob sa ating mahal na Panginoon, kaya ang Panginoon po ay puno ng biyaya. Pinatawad po ang bansang Ninive sapagkat sila po balik loob sa ating mahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Napakasarap ng buhay Kristiyano kapag maging ang hindi Kristiyano kapag nagbalik loob ay libo-libong anghel tutuwa ikaw ay nagbalik loob sa ating mahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. Ganoon din mga kapatid, si Samuel, nung siya po ay tinawag ng ating mahal na Panginoon, talang hindi niya po kilala ang Diyos. Wala po siyang kilala. Niya kailangan ating hindi kailangan lubusan ng ating mahal na Panginoon. Bahay kung tinawag po siya ng Diyos, sa loob po siya ng templo. At siya po ay nagtataka. Si God, hallelujah. Habang siya tutulog, sapagkat siya ay batang-bata pa, may tumatawag sa kanya. Tutulog. Sabi, Samuel. Kala niya po ay tinatawag lang siya ng kanyang ama-ina. Kaya siya po ay gumising at tumakbo sa kanyang ama, ganoon din sa kanyang ina. Siya ba ay tinatawag? Kaya ang sabi po ay hindi po siya tinatawag. Hanggang sa pangatlong tawag kay Samuel ng Diyos, sabi ng mga magulang niya, kapag tinawag ka, sabihin mo, narito ako, Panginoon. Iskada niya. Kaya ang sabi nga doon sa Lord Samuel, kung ating bubuksan, Lord Samuel, chapter 3, chapter 3, verse 10, ang sabi po dito, at ang Panginoon ay naparoon at tumayo at tumawag na gaya ng una. Ang sabi, Samuel, nang magkagaya. Sabi ni Samuel, salita ka sapagkat inirinig ang iyong lingkod. Natin ng Panginoon kay Samuel, narito gagawa ako ng isang bagay sa Israel na ang dalawang tainga ng bawat isa na nakikinig ay magpapaniting. Hallelujah. Sabihin,
Samuel po ay papadala sa bansang ng mga tao sa Israel upang magpapanting. Merong ibigay ang ating mahal na Panginoon na talagang masakit na mga salita. Gawin din po ang mga Kristiyano kapag nakarinig ng salita ng ating mahal na Panginoon, nagpapanting ng tainga, parang binagbagting. Alam mo yung kampana, napakasakit. Gawin din po ng ating mahal na Panginoon sa pagkasalita po ng ating mahal na Panginoon ay kagaya ng isang tabak na may dalawang talim na bumabaon sa kasukasuhan, sa mga buto, sa puso, sa isip. Gawin din po sa lahat ating parte ng ating katawan at higit lahat sa puso. Kapag tinamaan po tayo, ang ating tainga po ay nagpapanting. At dyan po sabing ating mga kapatid na mga preacher ng salita ng ating mahal ay napakapait ito sa panlasa, ngunit kapag ito ay nilunok mo, ito ay maging isang vitamins, spiritual na vitamina, nagpalakas sa ating spiritual, higit sa lahat sa ating kaluluwa. Napakaganda pala mga kapatid na tayo manatili mahal na Panginoon sa tawag ng ating mahal na Panginoon. Ito po ay napaka-importante sa Kristiyano na tinawag ng ating mahal na Panginoon. Dami ng tao sa mundo, bakit tayo pa ang tinawag? Bakit ikaw pa? Sapagkat nakikita Panginoon mula pa sa iyong bahay bata ng iyong ina ay nakalaan na. Walang tinawag ka na ng ating mahal na Panginoon. Recorded na iyon ng ating mahal na Panginoon na ikaw ay isang kanyang maging lingkod sa darating na mga araw. Kaya kapag tinawag, huwag ka magugulat. Sapagkat yun po ang tawag ng ating mahal na Panginoon. Gawin din po ang ating Apostol Peter. Siya po ay tinawag ng ating mahal na Panginoon habang siya po ay natutulog. Saan? Doon po sa kulungan. God, hallelujah. Sila po ay pinakulong ni Haring Herodes. God, hallelujah. Sapagkat sila po ay natili nag-share ng gospel ng ating mahal na Panginoon. Ngunit sa ating tabi ay ginising po sila ng isang anghel. At po nangyari, sila po ay nakawala sa mga kadina sapagkat kailang mga paa at kamay na kadina. Ang kailang liig para sigurado talaga na hindi po sila makatakas, hindi na makapagsalita ng gospel ng ating mahal na Panginoon. Ngunit nauna po nila lagi ang Diyos. Sabi nga sa Acts 5:29 na unahin muna namin ang Diyos bago ang tao. Sabi ng Acts, kaya inuna po nila ang Diyos kaysa tao. Hallelujah. Andun po yung tulong ng mga angel. Panahon po na tayo po nalangin. Ariyan po ang mga angel nakarating sa trono ng Diyos. Ang panalangin po natin mga kapatid, ating panalangin po ay kumakatok doon sa langit. Tayo po lubusan at totoong lingkod niya. Praise God. Hindi po maiksi ang kamay ng ating mahal na Panginoon upang tayo po ay pabayaan niya. Siya po hindi nagpabaya. Sabi niya, hindi kita iwanan ni pabayaan man. Sapagkat aking lingkod. Praise God. Napakahalaga po mga kapatid na nawag ng ating mahal na Panginoon. Tayo po ay huwag tumakas. Hallelujah, sapagkat yun po ang ating huling sa ating mahal. Hallelujah. Andoon po at natawag na Great Commission. Sinasabi po mga Great Commission ay napakalaking commission ito. Hindi lang commission sa material. Sinabi nga, bibigyan kita ng isang commission, meron kang bagay na gagawin. Abay, huwag tuwa po tayo mga kapatid sa malaking kaluwagan
sa ating buhay, pisikal, material, gamit natin. Ngunit ang pinakamagandang komisyon po ay yung komisyon na ibigay ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Ito po yung Great Commission na binigay sa mga apostoles, ating mahal na Panginoon. Sabi nga doon sa Mateo 18, 19, 20. Sabi nga doon, go ye around the world, preach all ye nation, baptizing them in the name of Father, Son, and the Holy Ghost. Ito po ay natusan ng ating mga apostol, natusan ng ating mahal na Panginoon na magsihayo kayo sa buong sanlibutan at gawin niyo mga alagad ko ang pagbautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. God, sabi po niya doon, matalinaw po na inutusan po yung mga apostol. Ang ating mga apostol po ay wala na po, maaaring sila po ay patay na, ilang dekada na. At saan iniwan yung kanilang mga gospel, nandoon po isinulat nila sa Books of Acts. God, may nagsulat si Matthew, Mark, Luke, John, Acts. Ito po yung kanilang mga salita na iwan po ng kinasihan ng ating mahal na Panginoong Kristo. Nandoon po na natili, sabi nga doon, ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang kanyang mga salita ay manatili. At wala na po tayo sa mundong ito, sa ibabaw ng mundo. Manatili po ang kanyang salita. Ang henerasyon na darating, sila po ang magpapatuloy sa ating mahal na Panginoon. God. Hallelujah. Yun po yung the Great Commission. Ating mahal na Panginoon. Kailangan po tayo po mayo sa buong sanlibutan, sa Maria, Judea, at hanggang sa kaduluduluhan ng mundo. Hanggang kaya po natin, tayo dahil ng ating mahal na Panginoon, ang ating pastor po ay dinala sa lugar ng bansang Bermuda. Siya po doon ay nag-share ng gospel ating mahal na Panginoon sapagkat doon po siya dinala. At maaaring marating niya po ang kaduluduluhan ng mundo kung ito po ay isin at kalooban ng ating mahal na Panginoon. Napaka-importante po tayo magpagamit sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Kasi po ang The Great Commission. Ang kapalit po niyan, kapag tayo po ay nagtagumpay, buhay na walang hanggan. Na crown of life, bila po pira or mga bagay na pansamantala sa mundong ito, ngunit crown of life, buhay na walang hanggan ang kapalit. Praise God, dahil sa pangalan lamang ng ating mahal na Panginoon. Praise God, sapagkat wala na tayo ibang mabautismo, kundi ang pangalan lamang ng ating mahal na Panginoon. Sabi nga sa Acts 4:12, wala na ibang pangalan sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas kundi sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Kung mayroon mang ibang pangalan na labas, maging amang anghel, maging sino man mula sa langit na magdadala ng ibang gospel, hindi na uukol sa gospel ng mga apostol, ito'y itakwil po natin sapagkat gospel lang po, nakasulat ang nakasulat po ay nakasulat na, hindi na maaaring baguhin, hindi maaaring gayahin lang natin anong sinabi ng mga apostol. Share natin sa ating mga kababayan. Napakahalaga yung bautismo sa tubig at Espiritu Santo. Pag ikaw po'y nabautismohan ng tubig, kasunod po niya bautismo sa Espiritu Santo, na walang ibang bautismo sa Espiritu Santo ang ating mahal na Panginoon.
ibig po sabihin ng bautismo sa tubig ay ang pagtalikod. Hindi po ang totoong ibig sabihin. Pagtalikod sa ating mga kasalanan. At yung mga bagay na ating ginagawa sa mga mundo ay talikuran na po natin. Hindi ko ibig sabihin na bautismo na po tayo. Nagpapatunay na tayo may certificate of baptism sa actual na bautismo. Ngunit ito po ang ibig sabihin po yung pagtalikod sa ating mga kasalanan. Anumang mga bagay na ginagawa sa mga mundo noon ay baguhin na po natin sapagkat tayo po yung maging baong nilalang na. Praise God, hallelujah. Sabi nga sa 1 Corinthians 5:27, kung basahin sa 4 Corinthians para malinawan po tayo. Praise God, hallelujah. Ito po ang nakasulat dito. 1 Corinthians silat may po dapat 2 Corinthians 5:17, kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, sa ibang niya lang na mga dating bagay ay nagsilipas na, rito sila'y bawang naging mga bago na po tayo. Yan po yung napaka-importante po. Sikat, hallelujah. Anti po pala ng bautismo, tubig. Sikat, napakalinaw po. Sabi ng Biblia, na bawang naging bago lahat kapag iniwan mo na yung mga bagay na makamundo. Alisin na po natin yung mga ibig sa laman. Alas. God, hallelujah. Pag tayo po nabautismo na po sa pangalan ng ating mahal na Panginoon, kailangan po natin tanggapin yung pagkaloob ng ating mahal na Panginoon na tinangako niya sa mga apostol at gawin din sa atin. Kailangan po natin matanggap yun. At yun po yung pangako mahal na Panginoon sa ating mga apostol. Siya po ay narito po sa mundong ibabaw. Atin pong babasahin sa Acts, sa Gawa chapter 1 verse 8. Sabi po dito, kapwa tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Santo at kayo maging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Kalina po ng bagsak ng ating mahal na Panginoon. Tanggap po pala tayo ng kapangyarihan mula sa ating mahal na Panginoon kapag tayo po ay nabautismo na po sa tubig. Nagkaroon po ng kapangyarihan sa magitan ng kanyang santo. Maaari po andoon na po sa yung pagpapagaling. Sabi nga sa
Matthew 9:20-22. God, pagkat binigyan na po tayo ng kapangyarihan. Ang ating mahal na Panginoon, sabi sa Matthew chapter 9 verse 20 hanggang 22, sabi dito, at narito isang babaeng inaagasang may 12 taon na at labapit sa kanya Quran at hinipo layan ng kanyang damit. Sinabi niya sa kanyang kalooban, kung hinipo ko lamang ang kanyang damit, gagaling ako magkakot. Pagkirang ni Jesus, kakita sa kanya, sinabi, anak, ano yung loob, magaling ka ng iyong lataya at lumalik ang kayo mula sa oras na yaon. Iskat napakatindi po ng pananampalataya ng babaeng yun. Sinabi ng Mateo, sa loob ng 12 taong inaagasan ng dudugo po siya sa loob ng 12 taon, 12 years. Agasan, ngunit nang nalaman niya ang ating mahal na Panginoon sa Kristo na pumaroon sa kanyang lugar, sabi, siya pananampalataya na mahipo lamang ang lelaya ng damit ng ating mahal na Panginoong Hesus ay gagaling po siya. Kaya talaga pong siniksik niya ang karamihan ng mga tao. God, hallelujah, upang mahipo ang lalayan damit ng ating mahal na Panginoong Hesus. Kaya na nangyari, lumabas ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Itong babae, ura mismo po ay bumalik sa kanyang sakit. Sabi ng Panginoon, alam, pinagaling ka na. Sapagkat andun yung tunay na panampalataya sa ating mahal na Panginoon. Ganito po tayo mga Kristiyano, saan dumating yung mga pagsubok, ang mga pagsubok po, habang kapoy lumalalim sa panampalataya ating mahal na Panginoon, ang pagsubok po, kasabay po yan. Sa sabi nga ni Apostol Pedro, doon masubok ng tunay na ginto. Pag tunay ka na mananampalataya sa ating mahal na Panginoon, doon masubok kung ang iyong panampalataya nga kagaya ng ginto, sinusubok sa apoy. Ano po ibig sabihin ng apoy? Yun po yung mga susubukin ka. Wala ang panampalataya mo, totoo kang naglilingkod sa mahal na Panginoon. Doon malaman kung ginto or pitch yung panampalataya, diba, sa mga pagsubok. Tunay na panampalataya, hindi po natin tinag sa kabila mga pagsubok natin ating suliranin. Siya po yung maasa lamang sa ating mahal na Panginoon. God, hallelujah. Maging ang ating Apostol Pedro, marami po siyang pinagaling na mga may sakit. Nagbuhay rin po siya ng mga patay. God, hallelujah. Ang ating Apostol Pablo, noon din po ginagawa niya. Kataong lumpo, pinagaling niya po magitan sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Maging andoon po siya sa lugar ng Malta, ay po siyang pinagaling. Doon mga kapatid, praise God, hallelujah. Ngunit bagkos ang lahat ng ito ay maaring package lamang po yung mga bagay na yun. Sabi nga sa Matthew 7:21, meron nagkiklaim po doon na maaaring sabi natin masabing Kristiyano. Claim siya harapan ng ating mahal na Panginoon na Panginoon, marami pa akong pinagaling, marami pa akong tinulungan, marami pa akong marami siyang donasyon na binigay. Talang sumikat. Maraming mga followers sumusunod sa kanya, libo sa taong yun, sanong yun. Sabi ng ating mahal na Panginoon, ganito, na hindi kita na kilala. Umalis ka sa iyong harapan, lumayo ka, manggagawa ng katampalasanan. Naway wag po tayong magaya doon. God, hallelujah. So, minsan may isa pong ganyan, kitang tao labang, kagaya ng mga
parisyo at mga eskriba. Nakikita mo sa harapan sa social media, nakapakita ng mabuting bagay, ngunit sa toong buhay, yung mga buhay nila po ay wala sa kalooban ng ating mahal, taliwas sa salita ng ating mahal na Panginoon. Malayo po ang kailang mga gawa harapan ng ating mahal na Panginoon. Kaya tayo po ay maging masunurin sa ating maging humble sa ating napaka-importante po yung sapagkat ang pananampalataya natin, kasi marami po nagsasabi ngayon, kapag nanampalataya ka sa ating mahal na Panginoon, ligtas na po tayo. Kaya gumawa ng kasalanan, ligtas pa rin sapagkat saved by grace. When you are already saved, you are saved. Even though you make not good in the sight of the Lord Jesus Christ, you are always saved by grace of God. Kapag manampalataya ka na, kapag ligtas ka na, gumawa man ng kasalanan, ligtas na raw habang buhay. Ngunit ang sabi na sa Santiago 1:22, ang pananampalatayang walang gawa ay patay sa harapan ng ating Panginoon. Kapag yung pananampalataya po ay walang gawa, puro pananampalataya lang, hindi mo may ipakita sa ating mahal Panginoon ang gawa, ay sayang lamang po. Sabi nga, ang kailang mga doktrina ay gawa lamang ng tao at hindi gawa ng Diyos Ama. Kapag gawa ng Diyos po, yan ay naisulat na po sa ating mga puso. Hallelujah. Hindi po naisulat sa mga libro or anong klaseng libro, mga libu-libong libro na ibininta. Minsan sa naman gaya-gaya din nakalagay doon sa mga doktrina doon, minsan napagaya din mga Kristiyano kung nakasulat doon. So lagi pa natin natandaan, ang gayahin po natin yung tama lang at naayon sa salita ng ating mahal na Panginoon sa gospel, ang mga apostol na iniwan ng ating mahal na Panginoon. Yun po ang gayahin natin. Dahil gumaya sa mga doktrina ng tao, sabi nga, kawang lamang iyong pagsimba sa akin na ginawa niyong nakadoktrina, ang mga gawa or mga libro ng tao, gawa lamang ng kamay ng tao. Hindi, nagbabase tayo sa guide ng Holy Spirit at tunay na katuruan na mula sa ating mahal na Panginoon. Sapagkat napakahalaga po, pinakamahalaga po sa lahat, na ang ating pangalan ay nakasulat doon sa aklat ng buhay. Tayo po sa Lucas 10, chapter 10, verse 20. Yun ang pinakahalaga. Pinakahalaga yung mga demonyo o nagsisuko sa iyo, napasuko mo, o napasunod mo, napalayas mo. Ngunit napakahalaga mga kapatid yung pangalan nakasulat sa aklat ng buhay. Sapagkat yun po ang basihan dating ng araw sa paghukom, judgment. Yun po ang napakahalaga. Sabi nga sa Ecclesiastes 12:13, sapagkat dadalhin mo ang iyong mga gawa, ito yung maging masama at mabuti sa harap mo sa Diyos. Pag di mo ginawa ang iyong tungkulin ng tao, pinaka-majority, matakot ka sa Diyos, sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng isang tao. Ito pala yung buong katungkulan natin, na magkaroon ng tunay na pagkatakot tula ating mga pastor, ang ating mga leaders. Ito tayo matakot, ang kapwa-tao, hindi tatakot. Ito yung mga pastor, mga leaders takot. Ngunit hindi ito natakot doon
sa nakakita sa atin ng transparent na walang ibang ating mahal ko. Kita ka, ito lang tao, anumang ginagawa mo, lantad sa kanyang harapan, transparent po sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Lahat ng ating ginagawa, kaya manatili po tayong tapat sa ating mahal na Panginoon upang maulubod po ang ating mahal na Panginoon sapagkat ito po ang napakahalaga sa buhay ng isang tao. Kaya binigyan tayo ng pagkataon, mabuhay, mamuhay sa mundong ito upang magkaroon ng takot sa ating mahal na Panginoon. Yun po ang pinaka-importante. Pagdating ng araw ng judgment, magkaroon po tayo ng crown of life. Ating pangalan isulat sa aklat ng buhay. Praise God, hallelujah. Ito lang po aking may share sa inyo mga kapatid ko. Manampalataya na naway patuloy po tayo maging alerto at maging gising spiritual na mga bagay upang pagdating ng ating mahal na Panginoon, ang ating pong pangalan nakasulat doon sa aklat ng buhay. Praise God, hallelujah. Kung salamat, tayo dalangin sa ating mahal na Panginoon. Bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tayo pong salamat, Panginoon, sa maraming ito, Panginoon, sa iyong mga salita, words of God na share na ginamit mo, Diyos, ang pangalingkod upang share sa puso, guide ng Holy Ghost mula sa iyo, Panginoon. Naway, mahal pong kaluluwa na maakay sa iyong paanan. Gawin, Panginoon, ang narinig nito, Panginoon, kuha ng ara, leksyon na mula sa iyo. Ito, napakahalaga po sa tao. Tunay na pagkatakot sa iyo. Paglingkuran ka na walang iba. Diyos, tunay ng Diyos. Tunay ng Diyos na mapangyarihan. Tayo pong salamat sa oras na ito. Pagkatang ito na bigyan mo ng magandang signal sa online, Panginoon. Salamat. Unang kapurihan sa iyo lamang. Ilang ang pangalan sa pangalan ni Jesus. Jesus name, pray. Amen. Praise God. Hallelujah. Salamat at magandang umaga sa inyong lahat. Bye-bye.